Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time, I'm gonna talk about Flip Top Poison 13 versus EJ Power. At ito nga pala ay requested ng panyalian natin dito. Yan. Sabi niya, Lods, request naman ng bagong fresh EJ Power versus Poison 13 match sala para matapos lang. At hindi ko maintindihan yung pangalan niya kasi parang Arabic yata to eh. Ganun pa man guys, maraming salamat sa mga dito pa rin kung nakaantabay at sa mga nandito pa rin at sumusuporta. Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, i-react, i-share yung video natin. Ganun pa man at salamat ko lang dito pa rin kayo. Pasensya na kayo, na-rate na naman ako ng pagre-react eh. Pero andito tayo nagbabalik at sisingit lang natin to and then after that, balik tayo sa line-up natin. Ganun pa man, shoutout ko muna to si Muhammad DJ Barilla. Shoutout Idol from Dubai, good health and stay safe din palagi sa'yo, idol. Inaantay ko pati na alter ego name mo. Meron na ako alter ego, admin multo. Yan. Tochik Hits, shoutout sa napakaganda ko ng misis na si Nami. Siya lang ang paborito kong asawa sa lahat. Matsala lagi, master plan. Paborito kong asawa, mukhang marami kang asawa. Tochik Hits. Hindi to magpapawala, boss plan. Pa-shoutout sa Mihanon Music. Mahinahon Music. Salamat palagi sa idea na inilalahad mo mula kay Ervin Pangan. So, gawin natin guys para makarami tayo guys. Ganun pa man kung bago lang sa reaction video natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung gano'n, mag-comment na kayo kung napanood nyo natin yung video na to. Kung hindi naman, kahit i-like nyo na lang para kahit paano ma-recommend sa iba. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe guys at hindi ko na tayo mga paborito yung artist. Nagre-react lang tayo rito, huwag nyo masyadong seryosohin, nang-okray lang tayo, pero other than that, kung meron siyang sinasabi na maganda, hinihimay natin at binibigyan natin ng karampatang explanation para magets niyo. Ganun pa man guys, maraming salamat. Bigay ko lang yung pedigree ko bago tayo mag-start. I'm a music producer in California. I'm an audio engineer at the same time. I'm master therapist, I'm an adult master practitioner. I'm an applied psychologist. Gawin tayo guys para makarami tayo. Poison 13 versus EJ Power, isa buhay 2024. Medyo pagod ako guys, kagigising ko lang kanina dahil nag-work tayo. So, after work, pagkagising, gawin na agad. Let's get it! Tapos niyo yung video guys. Hey! Yo, check! Cuba 13, Cebu, Flip Top, dito pa rin. Di bias no. Mic check, Cebu. Si EJ Power, nakakausap ko to eh. Sabi ko, niyaya ko siya kung pwede kami mag-collab. Pero natin kung mangyayari. Tuloy natin. Ganun pa man, shoutout kay EJ Power. Sa buhay ulit tayo, wala tayong kapaguran. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mag-iisa buhay, pero ayun nga, masaya kasi unang round Cebu agad, gubat. Siyempre, bukod sa battle, nakagala, nakakain ng ibang pagkain na hindi typical na nakakain sa Luzon. Ayun. Masaya na may halong kaba. Unang beses kong sasali ng isa buhay, siyempre kailangan ibigay lahat. Pero masaya kasi sa Cebu, unang beses ko rin na nakapunta at lalaban din dito. Iba yung dating niya sa stage na parang hindi nababago yung karisma niya mula nung unang laban niya hanggang ngayon. Kilala siya sa dark humor. Yung hindi mo alam kung saan nanggagaling yung sasabihin niya, yung magugulat ka na lang na bakit. Bago ba yung tattoo ni Poison, sana in-adjust mo medyo sa taas pa ng konti. Para maganda. Kasi meron akong tattoo dito eh, dami na impluwensyahan nito eh. Tattoo ko na cross. Marami ako nakita na nagpa-tattoo ng cross din. Kaya na ginagamit nila yung nasa Google, yung dikit-dikit parang hashtag. Dapat talaga pag nagpapatattoo ka malaki. Para kahit paano, visual siya, madaling makita. Pag maliliit kasi yung masyadong madetalye nga pero mukha siyang madumi. Tsaka para siyang, okay yung tattoo ni Poison. Siguro mas maganda tingnan niya pag naging payat si Poison ng konti. Suggest ko kay Poison mag-workout siya para mas define siya tingnan. Mas pogi, di ba? Tuloy natin. Bakit niya sinasabi yung ganung bagay na hindi halata sa itsura niya na mukha siyang mabait, Member na siya ng Phantom Troop, the Generyon. mukha siyang matino, pero alam niyo yun, yung pag binanatan ka na niya ng kagaguhan, kumbaga, Well-rounded, consistent. Ang dami niyang laban. Feeling ko imposible siyang maubusan. Feeling ko may mga nakatago pa siyang bala na mailalabas niya sa laban namin. At yun yung hinihintay ko. bakit nang Maganda yung sinabi ni EJ Power kasi
punong-puno ng laban si Poison 13. Hasang-hasa siya sa bawat laban. Malagi siya may laban talaga. Nangyayari sa akin na lagi ako nag-choke kahit nakabisado ko naman. Siguro dahil sa pagtatahi ko ng mga linya na medyo komplikado. So ngayon ginawa ko na lang, sinimplihan ko na lang. May facts din yun na sinasabi ni Poison 13 the more na komplikado yung mga linya mo, ang hirap memoryahin kasi minsan masyadong yung paggamit mo ng ibang words parang unique, so napakahirap alalahanin. Bakit ako Kasi bago yung linya, di ba? Hihirapan, siguro dahil pinahihirapan ko yung sarili ko. Bakit hindi ko na lang simplihan? Simple na lang to para hindi na ako mahirapan at ganun pa rin naman yung kalidad. Pero sa tingin ko mas maganda pag okay lang na ang byproduct ng tumatagos ka sa limit mo at nilalampasan mo yung limit mo, talagang magchuchoke ka talaga. Yun ibig sabihin nun, hindi kaya ng kapasidad ng utak mo na gawin yun. Kasi may mga bagay na hindi mo gamay. So, kailangan mo ring aralin na gamayin yan. Diba? Kasi may mga sinasabi nga yung mga tao na mag-focus ka sa bagay na kaya mo kontrolin, hindi sa bagay na hindi mo kaya makontrol. Pero hindi ibig sabihin na maging komportable ka lang. Syempre, kahit paminsan-minsan, yung mga bagay na hindi mo makontrol, puntahan mo din. Para kahit paano, meron kang training doon. Natitrain mo yung sarili mo na magamay yung mga bagay na. Kung hindi ka sanay sa problema, paano ka mag-evolve? Diba? Maganda na sinabi ni Poison 13, pero siguro tama yan, mag-stick mo na siya sa basic, pero sa susunod ulit, komplikado ulit. Kasi doon siya nahahasat, lalo siyang gumagaling doon sa bagay niya. Tuloy na. Kahit na simple lang. Siyempre, aim ko, isa buhay to, aim ko, advance. Kaya, kung sino may nakaharang sa daan, lalampasan natin yan. Ayan, good luck tol sa ating dalawa. Galingan mo, gagalingan ko rin. At saka, enjoy natin yung battle. Tapos, Nakita ko na yung laban ni Poison 13 maraming beses. So, I think he's one of the best MCs that I've seen sa Flip Top. And I think si EJ Power din mahusay din. Kasi napanood ko siya versus Callis Move. I think they deserve a better highlights, pagkatapos ito, banding na ulit. Ngayon lang tayo magkaaway Good luck sa atin. Pinagandang kita. Sana ganun ka din sa akin. Cebu! Yo, check! Mic check! Bago yung intro ni Enigma. Yo, check! Bago yun. Yo, check! Langas! Flip Top, dito pa rin! Mariners Court! Para sa 2024, Isa Buhay Tournament Battles na para sa inyo! Sa kanan ko, galing bang Bataan? Magingay para kay Poison 13! Pucha, may 30 na laban si Poison 13. Napakasipag. Tuloy natin. Kaliwa naman, galing pang Denver, Colorado, all the way from US, makingay para kay AJ Power! Para sa Isa Buhay 2024, 2 minuto dapat, nanalo si AJ Power ng coin toss, binili niya mauna si Poison 13, 2 minuto para kay Poison 13, let's go! GS kalaban mo. Marami ka ng anggulo. Marami kang alam pre. Marami kaming haters, kaya marami kang kakampi. Magtulong-tulong na kayo. Sarap nyong pagpepektosan. Pag nanalo kami luto, pag natalo deserve nyo yan mga ulol. Pero nasa Cebu tayo. Neutral nga ba talaga? Yes! Para sa gabi na to? Yes! Sige ngayon nyo patunayang best crowd pa rin kayo, game! Handang-handa, hindi man B-day. Napasubo parang BJ. Sapagkat kung puro foul ang banat mo, ito yung DA. Kung Bataan, usapan EJ. Ako right hand, ikaw PA. Uulan ngayon ng punch, sige tumuto ka sa detail. Nagtatawag na rin ng gods. Mala GL din si EJ. Kakahanap mo ng gods, di ka na makakauwi na parang PK. Gods!
PK, ba't kailangan pang i-replay? Hindi niya gets at napascratch na lang sa round na parang DJ. Aking misyon ay ubusin lahat ng nasa bracket at duminahin ng battle rap. Di napapayag hanggang semis lang o kahit runner-up. Ang hinangad ko Juggernaut, ang dumating si Buttercup. Ang hiningi ko AJ Power, binigay nyo Powerpuff. Pero may bilang daw yung pusi. Witty lines at panay funny rounds. Tas gagawin niya daw tong hunting grounds. Kung pusi ka, kahihiya ng magkabilang parang body counts. Feeling pogi pa masyado. Tangina, napaka-lame yan. Naghamali ka tol ng game plan. Kung feeling pogi pa masyado. Tangina, napaka-lame yan. Nagkamali ka tol ng game plan. Pag hinarap ko yung tunay na Master Pogi, makikita mo si Satan. Puro kantot jowa pa sa battle. Wala namang natitikman. Huli yatang na finger niyan, pamangkin niya na kinder 1. Walang nabrochang tinggil yan. Ba't di ka pa magtigil dyan? Ulul panis yung bay ng flip-top sa tirador ng single mom. O bakit, pogi ka? Hanep, yabang ah. Pagpangit, aalma. Ulul, kaya kong kantot-kantutin jowa mo kahit ayaw niya. Di ba ate, sinasabihan mo ako ng pogi sa chat? Pag ayaw niya, rape yun. Ito serang hambog. Huwag mo na akong bulahin, di ako magpapatalbog. Tatapakan lahat ng madadaan ng mga ipot. To'y malabong matalisod, matalino't makalikot. Pag gantong handang-handa ko'y imposibleng mapaikot. Walang ibang kalaban kung hindi ang makalimot. Ang ganda ng ginawa ni Poison 13 na, pero sa tingin ko may kulang dun eh. Kailangan niya talaga yung parang may highlights talaga siya dun. Pero maganda yung, siguro intro pa lang yun ni Poison 13. Maganda na yung pinakita niya. Pagdating sa pagtatahi niya ng mga letra, very convincing yung pagkakasabi niya ng yung paggamit niya ng mga initials mula sa EJ, DJ, mga ganun. PA, DA, ang dahil mga sinabi na mga sa tingin ko connect ng maayos. Yung rhyme scheme na napakahaba. Ganda. Tignan natin sasabihin ni EJ Power, guys. Megan, oh my God! Kasali ka na namang hayop ka. Tangina, gahaman. The most active MC, ganyan pag matindi pangangailangan. Kayong mga aktibo nga, tolongges naman at hindi mapakinabangan. Boy, nakakahiya lang, kaya umuwi na ako para naman may pantapat si Arik sa matira mayaman. Gago to si EJ Power. Sabi niya parang yung pantapat si ate sa mga mayaman. Kasi nakakabastos din yun eh. Kasi parang sinasabi niya yung mga lumalaban sa PSP, mga dugyot. Eh galing siya rito, galing siya sa States. So parang mga bigatin kami dito. Yun yung pinapalabas niya doon. Parang yung pantapat, ito ako galing akong States. So yung mga lumalaban sa flip top, talagang may kaya talaga. Mamatira mayaman. Unang laban ko sa isa buhay, si Paawa 13. Nasagad sa pagka-stupid. Pagka-release ng laban yan, matik, may clip agad sa Facebook, malungkot na piano yung background music. Ako may pinakamaraming panalo. Paano na lang kung masaya pa ako? Ano? Awang-awa na kayo sa pagmumuang to? Pag ito'y nagbigti sa harap ko, baka tadyaan ko pa yung bangko. Pustahan, manlilimos ka na naman ng habag. Putang ina, matagal ko ng basa to. Kaya kahit umiyak ka pa, abno, isaksak mo sa utak mo. Hindi porket puro drama ka sa battle, mabigat dinadala mo. 2 tournament Bars. Bars. Double entendre na. Unique, tapos bara pa. Hindi porket madrama ka sa labang to, puro mabigat yung dinadala mo. Kasi yung dinadala mo, ibig sabihin yung bara mo, mabigat ba yan sa pandinig ng mga tao. Tapos dinadala din yung pakiramdam mo, yung nararamdaman mo, emotional ka. May stress o depression ka nararamdaman. Pero ginamit ni EJ Power yun bilang isang direktang pag-atake kay Poison 13. Yung dinadala mo yung mga bara mo, hindi naman mabigat.
Puro ka lang feelings. Ang gandang pagkakalagay. Bigyan nga natin ng claps yung ginawa ni EJ Power. Maaga pa lang, ginigisan niya na si Poison. Sana inayos ni Poison 13. Dapat sa huli niya na sana siya nag-skills. Sa umpisa pa lang, binanata niya na agad si EJ Power talaga. Tuloy natin. Alihan mo ngayong taon, awat-awat na din, Gar. Balikan natin. Awat-awat na din, Gar. Di porket puro drama ka sa battle, mabigat dinadala mo. 2 tournament sinalihan mo ngayong taon, awat-awat na din, Gar. Awat-awat na din, Gar. 2 tournament sinalihan mo ngayong taon, awat-awat na din, Gar. Ilang beses ka na rin pumalya sa mga paligsahang lirikal. Sumali ng Isa Buhay at PSP, abay nagmamataas ang animal. Gagawalaan ng pag-asang mag-champion kahit bumaba ka pa ng pedestal. Sawang-sawa na yung mga tao sa'yo. Di ka na dapat kinukuha, tanga. Hindi kasi Moko Jin, gago, kasuya ka na. Pero ang tunay daw na mahusay, Okay, hindi takot na maubusan. Wow, love it. Talagang hindi ka matatakot maubusan kung dito ka lang humuhugot ng budget. Kaya sige, ikaw na may pinakamaraming laban. Ikaw na rin maraming panalo, tol. Kaso ang masaklap, lahat ng tropa mo may kotse na, ikaw lang nakamotor. Tapos feeling old god pa. Akala mo kung sino. Old god, tas nakamotor, manahimik ka dyan, Diyos mio. Kasi all God, tapos Diyos, tapos yung Mio, uri ng motor, diba? Ang laking bagay nun, nabaril si Poison 13. Shit. Ang galing gumawa ni EJ Power ng mga mga wordplay, Wow. Usay. Ganda ng mga figure of speech. Diyos mi ulul! Sa akin pabalak maipagkarerahan nitong feeling kapita-pitagan. Mukhang mas may tarima pa sa kabilang bracket yung bonjing na si Slakwan. Kaya hindi ko gets kung bakit sa akin ka nakikipagsabayan kung si Patring nga pinakita na ang dali mo lang iwanan. Kung UFC to, galawan mo pang Michael Chandler, di mahusay na striker, stretch ka parang Chinese garter. Dapat dito ay kinakancel isang dakila na Dick Rider kahit magbatas-batasan, di ka na magbabiral after. Karir mo sa Isa Buhay, brother, ako na yung final chapter. Paano mo i-break yung law ng power, di mo ma-outshine tong master. Weak! Kung ito yung lasong nalalamunin, di na kailangan pa ng antidote. Sakto, binigyan ako ng Moko Jin. Woo! Sarap nitong gamitin pang practice mode. Ikaw yung binigay na level 1, hindi na nakakagulat. Ilang taon din ako nagpakarambo, sanay na ako mag-training camp sa gubat. Hindi na pwedeng bumitaw ng mabababaw pa na sulat. Hindi na rin pipiyok ulit. Binigyan na ako ng kalaban na pang tune up. Eto na ang taon na ako'y kakawala sa chronosphere. Para may palag-palag yung Isa Buhay. Sige, ako na nag-volunteer. Ito'y babala sa tulad mong nagmamataas na bottom tier. Tingin mo sa akin bonus round, tingin ko sa inyong lahat bonus year. Sayang si Poison 13, hindi ko alam ba't naggaganon siya. Mahusay ito si Poison, nakuha pa ni EJ Power. May siya doon, sinunog siya doon sa first round. Pakahusay na pagkakagawa doon ni EJ Power. Maganda sana kung medyo may laban-laban pa si Poison 13, yung niya, yung banat niya para matimbang natin na maayos. Pero dito very obvious na kinuha siya ni EJ Power. Parang kinuha niya lang ng gawin yung first round. Nung lumaki bigayan, ihip ng hangin nag-iba. Nagbalikan na sila. Pero nung panahon ng krisis, kami lang yung natira. Nanindigat sumigaw. Sa halip na bumitaw, nung muntik tong lumubog, kayo yung di na lumitaw. Nandyan lang nung meron na. Nandyan lang nung meron pa. At nawala nung nawalan. At sa inyo ni Tipsy D, si Arik, di nakawalan. Ang kakapal din ng muka. Ako lang ang kumatawan na naging loyal sa amo para masabi na solid yung bataan. Buti may JD at may Deo na natutuwa at ng gigil. Kahit na puro issue na't di na natutuwa ang leader. Nung si EJ at si Tipsy ay naudlot at natigil, napalitan tuloy ng adik at naguhubad na teacher.
Gaya lang si Moko Jean. Sabi ng mga feeling rapper na angat. Ulul iba yung manggagaya sa na-master ang lahat kahit sabihang replika. Bars din yun kasi sinasabi niya dito na iba yung nanggagaya at iba yung na-master yung lahat. Yung mga skills na pinapakita mo, yun yung pinaka-biggest na definition ng flexibility. Kasi ibig sabihin, kaya mong umadapt sa kahit anong larangan. Kung mackery ang uso ngayon, di mackery, kaya gawa tayo ng mackery. Kung metaphor ang gamit ngayon, di mag-metaphor din tayo. Kung multis ba gamit ngayon, di mag-multis tayo. Ipinapakita ni Poison 30, nagamay niya lahat. Hindi siya nawawalan ng lugar sa henerasyon na to. Yun yung pinakamagandang bagay doon. Tuloy natin. Hindi ako tumigil par at mas nauna pang nasira yung mga orihinal. Ang comfort zone ay sementeryo ng ebolusyon. Tangina GL, ano yun? Bilang Moko Jean, masasabi mo ba na responsable ako doon? Oo, darating yung araw na lahat magagaya ng Poison pero walang Poison magagaya. Sa dahilang dedikasyon ko sa battle rap, hindi nyo makakaya. Mababaw o matalinhaga, mga berso na katha, pati patot panabla, maubos man yung panaya. Dahil ako si Poison na kailan may di nagpabaya. Kung kasing sipag ko kayo, makakaisip ka kaya. Kung dudungisan mo yung record ko, malabo yan leche ka. Standing ko, 23-7. Sige humabol kung pwede pa. Sige ako na yung replika. Squatter, jologs, etc. Pero pagka straight sa week na to, alam yung 24-7 na. Di na sardinas ulam ko. Putang ina, 24/7 na. Ganda nun, putang ina. Bars mula kay Poison 13. Pag straight ko dito kay EJ na to 24/7 na, ibig sabihin 24/7 kang matutulog. Knockout 24/7. Shit. 24/7 din yung 24 hours sa loob ng 7 days. 7 days 24/7, 7-11. Parang ganun siya nasabi niya. Meron mga store na 24 hours na bukas 7 days a week. Yun. Ganda ng pagkakagawa din. Umaasenso na talaga. Maayos na buhay kasama ang pamilya, may negosyo at iba pa. Ang importante, hindi na ako depressed at yon ang mahalaga. Tingnan natin kung kaya niyong talunin yung Poison na masaya. Ganda ng pinakita ni Poison 13 doon na. Tumatak din yung ano niya. Yung mga sinabi niyang iba doon. Try natin. Ayun na nga po! Nag-beast mode na si Gago. Pinakita niya na kung paano magigante parang Sasuke nagsusano. Ulul, sinasabi ko sa'yo, isa pang anime reference mo na palyado, manghihiram ka ng mukha kay Killua, yung minerder na aso. Naalala mo to? Flip top, want more? Dead bad. That's cold. That's cold? Yeah, that's cold. That's cold, katarantaduhan. That's cool. Wow, sosyal. Kakaiba. Umi-English ka ng tangina ka. Dati squatter ka lang, ngayon squammy ka na. At balita ako, negosyante na siya. Meron na siyang Poison Water Refilling Station. Subukan yung tangkilikin sa Manila. Pag bumili ka ng 1 galon, may kasama ng libre na amoeba. Yung tubig daw, lasang kalawang. Yung tagas ng gripo, 1 patakan. Putang ina, mas malakas pa yung tagas ng pururot mo kinabukasan. Tapos reklamo ka ng reklamo, hindi kayo mayaman. Eh putang ina, tuwing pagkatapos nitong lumaban, makikita mo sa Facebook, araw-araw nasa samgyupsalan. Ikaw yung tipo ng tao na halos ubos biyaya, bukas tunganga kung maagastos. Yang negosyo mong tubigan, bibigyan ko ng 3 buwan bago matapos dahil para lang yung pamilya mo at karir sa battle rap, hindi mo yan mapapatakbo ng maayos. Tanga, hirap ka. Hirap makipaglaban kay AJ Power ng ganyan, guys. Gano'n ka kagaling sa panitikan, diretsa ang inaatake ni AJ Power. Tanga, personals. Nabastos ka. Direkta talaga. Makikita nyo yung difference.
Sinasabi ni Poison 13 na ganito. Isa lang yung pinakamagandang tumama ng highlights niya, 24/7. Tulog ka, 24/7. In 7 days, 24/7, tulog ka pag in-strike kita. Other than this one, ginagawa ni EJ Power, patay ka, ikaw, ganito ka. Ito yung mga ayan, I don't know. Walang magagawa yung kung magagawa nyo ba yun. Very generalized yung sinasabi ni Poison 13. Compare mo talagang ina-atake kang direkta ni EJ Power. Ang hirap. Kala ko makuha ni Poison yung second round, but EJ Power is too much. EJ Power is too much para kay Poison. Tuloy natin. Speaking of career, Na-expose si Poison dito. Na-expose siya. Tuloy natin. ba't ganun? Ngayon, tuta ka na lang ng third generation supremacy. Samantalang dati, leader ka ng Trece family. Kaya anong jack of all trades, master of none? Baka tiga Jacolor trades ni Master Shernan. Para sa kasikatan, si Batikas at Gerald M. Iniwan. Dating namumuno, ngayon extra na lang sa 3G at Team Pinsan. Kaya sige, ipagsigawan mo na inalipin ako ng dayuhan kaysa naman sa'yo inalipin ng tinuturing mong mga kaibigan. Pero hindi, ipapakita ko kung gaano ka-toxic to, grabe. Matanong ko pare, anong feeling na sumali sa grupo na tinotalk mo dati? Ahon 6, day 3, naalala mo? Sabi mo, tong inang M-site yun ang sama makatitig. Hindi ako sasali ng 3GS, mga wala silang breathing. Shit, man. Yan talaga, guys. Nakabagal si Poison. Usong-uso yan, guys, ngayon eh. Sa hip-hop scene sa Pilipinas eh. Nagbabangayan, nagbabastusan, tapos at the end of the day, magiging magkaibigan, mag-aawan. Guys, I don't like those kind of people, man. Okay, sana kung nakapag-ayos din magkaibigan, pero kung hindi, I don't know. Pag ganun, pinapublicize ninyo yung issue ninyo, may ganyan-ganyan. I mean, I don't know. Tuloy natin, guys. Dati, pag may open mic sa World War 3GS, pinupulutan niya. Tas malaman-laman ko ngayon kay Shernan at M-Site, nagpapakatuta ka. Yang pagsali mo sa 3GS at pagpatol sa single mom, maihahalin tulad nga. Dahil dumidikit ka lang naman sa mga tao na alam mong may bunga na. Sakit din nun, yung mga tao na may bunga na, M-Site, meron na silang na-establish na motto. Shernan, siguro meron na siyang kasikatan. Tapos yung single mom, may anak. So, ibig sabihin, mga may bunga na. Wala kang naipundar na nabaril din si Poison. Very personal siya na. Na-expose si Poison 13 eh. Wala talagang laban yung pagandahan talaga din basta-basta eh. Kailangan mo talagang suriin din yung basta yung wag mong i-compromise na basta maganda lang yung rap mo. Kailangan talaga umatake ka talaga. Dito, sunod-sunod siya ni EJ Power, klarong-klaro. Na-expose si Poison 13 sa kahinaan niya. Kaya sibakin nyo na to, mga brother. Di na nga loyal na rapper, di pa loyal na partner. Alam nyo kung sinong loyal? Yung aso kong si Summer. Biro lang. Bata ka pa lang, palagi ka nang iwan. Yung airpods mo nag-bounce sa hindi malamang dahilan. Nilisan din ng katipan, pero tadhana'y hindi siya pinagsasawa ang pagtripan. Pagkat kupal pa din yan, pues ako yung pinadala ng karma para maranasan mo naman daw kung paano balikan. Yung mga bagong sale, estilo mo ang hindi nila napili na manahin. Di dahil mahirap kang gayahin, kundi dahil nakakadiri kang gayahin. At babae din ang iyong nag-iisang anak, hindi ba? So di niya rin madadala apelido mo na binibida. Malinaw mo na ba na nakikita na nilalang ka na mahina pagkat mapabattle rap o totoong buhay wala kang iiwan ng legasiya. Kaya hindi ko talaga magets kung ba't tinapat ako sa biktima ng child neglect na naging perfecto na sana yung mukha kaso tinubuan ng side effect. Ngayong ako'y nag-resurrect, huwag kang makulit, simulan mo na sa aking talapakan humalik. Yung pag-champion mo sa blackout, paano sa akin hihigit kung yung ngalan naman ng ligang to sa ibang bansa ko na binitbit. Kapag blackout lang nag-aapoy tong rapper na tulig, pero ngayong gabi, wa-effect na yung ningas mo, boy, may power na ulit.
May EJ pa. May props pa na ilaw. Good job din. Sa tingin ko, nakuha na ni EJ Power first and second round. I'm sorry, guys. Masyadong malinaw sa video. Masyadong malinaw. Tuloy natin, guys. Pagod na ako sa battle rap. Totoo. At nauumay na yung tao. Gusto ko ding magpahinga, ngunit di ko alam kung paano. US Army pa kalaban. Pangbakbakan daw yung gago. Pero kung ako yung may fatigue, sino ang tunay na sundalo? Parang drama lang sa movie ang kanyang magiging attitude. Makikitang palabas na iiyak. Maganda rin yung idea ng fatigue. Yung fatigue yung pagod eh. Pero yung fatigue yung parang batik-batik na uniform ng mga sundalo din eh. Tuloy natin. US Army pa kalaban. Pangbakbakan daw yung gago. Pero kung ako yung may fatigue, sino ang tunay na sundalo? Parang drama lang sa movie ang kanyang magiging attitude. Makikitang palabas na iiyak tong taga-Hollywood. 7 taon siyang nawala. Pero parang brand lang ng pagkain na inyong nakasanayan. Dahil kinakagat na lang ng dahil lamang sa pangalan. Huwag nyo kasing palakpakan yung mga wak niyang banatan. Kung 3GS ka sa tingin mo magkikiri ang mga yan, naging outdated sa battle dahil wala taon-taon. Na-stuck na lang sa mga 90s joke, kaya ayun, baon. Hindi yung flip top ang naiwan mo sa pagganon-ganon, kundi ikaw ang siyang naiwan doon sa panahon na yon. Alipin ang nakaraan. Tapos pagbalik, isiset mo, di ko deserve ang taga-fast, taga-future, i-present nyo. Kaya tigil-tigilan mo yung kakapower mo dyan, leche. Kalaban mo yung squatting sa tahanang walang kuryente, walang ilaw at liwanag. Inangat ko ang bandila, nagawang magpaapoy na gamit lamang ang kandila. Yeah, I'm proud to tell you out loud, and I proved that on my last bout. Kaya walang silbi ang power dito sa champion ng Blackout. Ngayong Bars! Putang ano, ganda rin yung sinabi niya dun. Bars! Kasi pinakita niya na reinforce niya yung idea na binanggit ni EJ Power na champion si Poison 30 ng Blackout. Pero yung sinasabi niya dito, isa siyang squatting na nakatira sa lugar na walang ilaw at kuryente. Tapos kandila lang yung ginagamit niya. Tapos pinakita niya na siya yung naging champion tinaas niya yung bandila, siya yung naging champion ng Blackout. Ang laking bagay. Wow. Very convincing. Nabigyan natin ng palakpak dun si Poison. Gandang highlights nun. Nakita ko yan sa shorts. Sa may reels sa FB o kaya sa YouTube. si Gregor kalaban, walang elsang tatamaan. Mas magagamit ng maayos itong power sa saksakan. Kahit magbalik, ano pang irerebat niya? Kung yung power sa current ay irrelevant na. Itong si brother, Chakwa Sakser, nilaglag agad tong bet nyo. Kaya after nitong battle, balik tayo dun sa sentro. Kung may rapper na sa quarter siyang mag-a-advance ay eto, at tong power parang jumper, di nadadaan sa metro. Ganda lang siguro. Parang ba't nagkakaroon si Poison 13? Parang ang liit ng rounds niya tapos ang konti numbers niya. Busy siguro to si Poison. Busy si Poison siguro. Sayang. Ayoko pa siyang matapos mag-rap kaya lang natapos na. Isa lang tuloy yung nakita ko na talagang tumatakat malakas. Tuloy natin EJ Power. Bonus na lang to guys. All 3 rounds, all 2 rounds bigay ko na kay EJ Power. Unsa sugdan paghunahuna gisag ulo nakuwandula kung nakalikay ka sa ikauno paktay ka sa tinuuray muhulga busa hurot na akong kakulba dili mo hunong sa akong pag-uswag kung akong itaas sundan ni si katuna hurot tanan mga apil diri sa turna kaya kaayo ta kapatagsikod sa usa ka pintik ayaw ko tistingi pisot pakadaghan ka og tiktik
Kinigarbo, sugi, pilok, ano ma ang asay tu, tupi, dinto, kakamauhin, yusin, tido, literal na may katok, yak isip mo. Kada bugbog ko sa bumbunan, daang beses ko na uulitin to. Saktong ngalan niya ay lason, siya na rin yung uuwing hilo. Ano pang gagawin nito? Tsapuera na tong lason. Nag-flow na lang ko og Bisaya, and that's what you call territorial expansion. Real talk! Okay. Sikat ka na, pero di ka pa rin sinasali sa Family Feud! Kasi wala kang family, dude! Yung tatay mo, bibili lang daw ng gatas kaso hindi na bumalik. Ay, paano mo nalamang architect siya, hindi naman kayo nag-meet? Oh, gets ko na. Yung tatay niya, isang magaling na arkitekto. Yung nanay niya naman, author, ang galing gumawa ng kwento. Marahas na mga linya ngayon ng tangan-tangan ko. Walang ipapakitang awa, total mahilig mandamay to. Balikbayan ng iyong kalaban, di mo ba natatanto? Kaya humanda ka pag biglang may kumatok sa bahay nyo. Knock, knock! Sapa. Knock, knock! Oy, gago, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Buksan mo na yung pinto, baka yung tatay mo na yan. Seryoso, sandata niya yung depresyon na lagi niyang pinanlalaban. Pag akyat sa entablado, gusto agad kinaaawaan. Hindi mo maikakailan na ikaw may pangunahing kasalanan kung bakit yung depresyon ngayon sa battle rap tinatawanan. Kasi kahit kupal yan, sa ganyan siyang estilo na sanay, konting banat nga lang naman ng buhay niyang umiikot sa sad life, makakakuha agad ng simpatya at kung sino-sinong karamay, ganyan si Moko Jin pag on fire, ang lupit niya mang gaslight. Lason ka pa naman pero sa field na to, panira ka. Guys, huwag niyong aralin yung gaslighting. Yung gaslighting, isa sa form of manipulation yun, huwag niyong gagawin yun. Kasi hindi yun nakakabuti ng pag-iisip ng mga tao, especially sa loved ones ninyo, sa mahal ninyo sa buhay. Tuloy natin. Battle rap to bobo, magpakita ka ng lakas, di yung pinagsisigawan mong mahina ka. Gusto mo bang makarinig ng katotohanang masakit? Walang may pake kung yung tadhana, marami sa iyong pinagkait. Hindi ka bagay maging Moko Jin, simulan mo nang magpalit. Mas bagay sa iyo maging machete, binubuhay ka na lang ng pait. Ikaw na mismo ang nagsabing hirap kang maghanda sa akin. Binuhos mo lahat sa labang to, boy, hindi mo man maamin. Ngayon ikaw ay lalapas tanganin, sa leeg yan tatarakin. Pagsirit ng dugo, sa lapag patatagasin. Kaya sa susunod niyang laban, lagay niya ay alanganin. Ngayong sinaid ko na tong lason, wala nang lalabas sa pangil. Ang makakuha ng respeto, yan ang di mo alam kung paano. Ang makakuha ng respeto, yan ang di mo alam kung paano. Di porket marami ka ng laban, ganap ka ng sundalo. Kaya baba sa entablado, huwag ka na umasa pa na manalo. Kung gusto mo akong bawian next round, i-ghost right mo ulit sa Romano. Ang epekto ng lason ay humihina in time. Ikaw ang buhay na patunay na yung 13, hindi laging prime. Kasi 4 na beses na yan sumablay, di na yan pwede sa karangalan. Ikaw lang yung kilala kong kahoy na pinepeste ng kalawang. Kaya hakbang, patungo sa pinakamababang baitang na hagdanan at panoorin mo kung magkampiyon sa unang beses na pagsalang. Sa tingin ko, all 3 rounds na nakuha ni EJ Power. Although meron mga sinabi si Poison 30 na sa tingin ko mga highlights, makita. Pero it's still not enough. Kahit i-highlights niyo sa YouTube o sa reels niyo sa FB. It's not enough. Hindi sapat yung may kwento lang na ano. Kailangan talaga direkta mong i-atake. Maririnig ko, makikita ko kung ina-atake mo talaga si EJ Power ng maayos. And at the same time, maganda yung mga linya na ginagawa mo. Ganun pa man, very obvious, EJ Power na to, kahit hindi ko natignan yung judging. But tignan pa rin natin, out of respect dun sa nag-host. Tuloy natin, guys. Huwag nyo kalimutan, guys, na mag-subscribe, mag-like, share, o comment kayo kung anong saloobin ninyo. Kasi ako kahit paano, nagtataka ako bakit ganyan yung sulat ni Poison. Hindi naman siya ganyan. Yung mga nakaraang laban niya, gaganda ng sulat niya. So siguro busy lang siya. Busy o may pinagkakaabalahan. Ganon kasi pag mga artist guys makikita mo pag may pinagkakaabalahan sila, nabibusy sila, nagbabago yung
format ng rap nila eh. Parang hindi nila, wala silang gigil na talagang wasakin yung kalaban nila. Tuloy natin. Yo! Guba 13, maglangas! Isa Buhay 2024! AG Power versus Poison 13, advancing sa tournament, 7-0 para kay AG Power! Very obvious na yan guys, kahit di ko na panoorin yung judging, very obvious siya. Na-expose si Poison 13 dito. At least kahit pa paano, siguro hindi niya lang alam paano atakahin si EJ Power. Kaya nga, kasi sinabi ni Poison mismo na wala siya. Hindi siya na, ang hirap pag kalabahan yung isang tao na hindi mo na nakikitang nagbabattle. So, hindi mo alam kung kailan siya naghuling lumaban. Tapos yung huling laban niya, kalaban niya si Callis Move, English. Tapos, ang ganda pa ng pinakita niyang performance. So, it's really tough na hanapan mo talaga ng angle si EJ Power. No? Ganun pa man, maraming salamat guys. Bigyan ko siguro ito ng 10 kasi maayos ang performance. Hindi nagkalat si Poison, hindi rin nagkalat si EJ Power. Nagkaroon ng konting slip-ups, tambos ba? Kasi okay lang naman yun. Ganun pa man guys. Maraming salamat kung nagustuhan yung reaction video na yun. Huwag nyo kalimutan guys mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin at galingan sa lahat ng bagay na gusto nyo sa buhay nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo at higit sa lahat. Magsarap ka palagi. Plan motive nga pala ng Group Pro. Ingat kayong lahat yan. Peace out. Kita-kita tayo mamaya sa susunod na video.